Happy Lord's Day po muli sa ating lahat. And to be corrected na po. So ang ating article po ngayon ay Article 15 na. And ang ating po tatalakayin today is the doctrine of the original sin. So last week, tinalakay po natin yung the doctrine of creation and fall of man. Kaya medyo tayo napakahaba po talaga noon. Kaya ginawa natin, akala ko po kasi talaga matutuloy yung ating choirs class kayo. Kaya tinapos ko po agad, no? Dahil hindi siya pwedeng putulin. Medyo mabibitin. Kaya ngayon, tutuloy natin yung discussion regarding with yung ating sermon regarding with that topic also, but magpo-focus tayo sa isang part niya, which is the original sin. So, ganito po yung sinasabi ng Article 15 ng Belgic Confession of Faith. We believe that by the disobedience of Adam, original sin has been spread through the whole human race. It is a corruption of the whole human nature and an inherited depravity which even infects small infants in their mother's womb. And the root which produces is humanity, every sort of sin. It is therefore so vile and enormous in God's sight that it is enough to condemn the human race. And it's not abolished or wholly uprooted, even by baptism, seeing that sin constantly boils forth as though from a contaminated spring. Nevertheless, it is not imputed to God's children for their condemnation, but is forgiven by His grace and mercy. Not to put them to sleep, but so that the awareness of this corruption might often make believers groan as they long to be set free from the body of this death. Therefore, we reject the error of the Pelagians who say that this sin is nothing else than a matter of imitation. So let's pray po, tayo po ay manalangin muna sa ating Panginoon. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo para sa pag-aaral namin ito ng 15 artikulo ng Belgic Confession. And maintindihan namin ito na isinasaad ng iyong banal na kasulatan. Kaya din naman ay nililinaw ng confession na ito ang original sin. Ano nga ba ito, Panginoon? Bigyan mo kami ng kaliwanagan tungkol sa bagay nito at kung paano ito nakakaapekto sa aming pananampalataya at ganoon din naman kung paano namin nakikita ang habag mo sa pamamagitan nito, Panginoon. Samahan niyo po kami sa buong pag-aaral namin ng artikulong ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen at amen. So ito pong ating aralin sa araw na ito ay kinuha ko pa rin po kay Dr. Kim Riddelberger na po, isang kilalang theologian, isang Reformed theologian. And ating aaralin ang ilang mga bahagi po ng artikulong ito at dito ay meron tayong ilang bahagi. So meron po tayong 7, no? Mahaba-haba pa rin to. Pero kayo mag-alala, hindi to kagaya ng isang linggo talagang kung di ko putulin ay hindi matatapos. No? So, kayo mag-alala. Pero alam nyo ho, napaka-interesanting pag-aralan ang doktrina talaga. And kahit ako po, ay kapag binabasa ko itong mga ito, ay talagang mararamdaman mo kung gaano kabuti ang Diyos sa pamamagitan ng mga araling ito. Naririto tayo dahil kinikilala natin yung habag, yung biyaya ng Panginoon sa buhay natin. Kaya patuloy tayong nakikinig at nag-aaral ng kanyang mga salita. So, ito po, doon sa ginawa ni Kim Riddelberger, ay may pamagat na ganito, sufficient to condemn the human race. So, there is no moment more sobering than standing before a casket containing the lifeless body of a loved one. It is then that we confront the reality of death.
contrary to cultural sentiments that dress up death with euphemisms and talk of celebrating life. Death remains our greatest enemy. Death feels unnatural because it is. It was never part of God's good design, whether it's the death of a loved one, a devastating diagnosis, the collapse of a marriage, or the horrors of national tragedy. These all share a common origin, the sin of Adam in the Garden of Eden. So, sinasabi po rito ni Kim Riddleberger na yung kamatayan ay talagang hindi kaigagayan tingnan. Dahil kapag tayo nakakakita ng mga namatayan, talagang nandun yung kalungkutan, pagdadalamhati, at wala tayong nakikitang mabuti. Pagka nandun tayo sa panahon na nakakakita tayo ng mga namamatayan. Pero ang kamatayan, ayon sa kanyang sinasabi, ay hindi disenyo ng Diyos para sa tao. Kung titingnan po natin, nung nilikha ng Diyos ang tao, siya ay binigyan ng buhay. No? And doon sa mga nag-a-attend ng ating basic hermeneutics, no? Doon sa Covenant of Works, nakita natin na andun yung buhay talaga. Kaya lang, dahil nga sa pagbagsak ni Adan sa Covenant of Works, pumasok yung tinatawag na kamatayan. And dito, sabi nga, yung kamatayan ng tao, yung pagbagsak ng pagsasama ng isang mag-asawa, so hindi yan, yan ay bunga ng tinatawag na original sin. So lahat ng dahil ng kalungkutan natin, pagkakaroon ng karamdaman, so ito ay bunga ng tinatawag na original sin. We do not overstate the importance of understanding original sin. While many in our modern world scope at the doctrine as outdated or irrelevant, Scripture and the Belgian Confession present original sin as essential to understanding the human condition. Article 15 of the Belgian Confession declares that original sin is so corrupt and vile that it alone is sufficient to condemn the human entire race. So, sinasabi ho dito na yung original sin, dahil dyan sa original sin na yan, ay tayong lahat ay nanganganib na talagang tayo mapunta o mapailalim doon sa puot ng Diyos. Yun yung ganun siya ka mapanganib. Na bunga noon, hindi lang si Adan at si Eva yung naapektuhan, kundi yung entire human race. Pag sinabi nating entire human race, mula sa kanila hanggang sa mga susunod na panahon pa, apektado. Para siyang, alam niyo po ba kung kayo nanonood ng pelikulang na dati na Resident Evil, no? Simula sa isang capsule, yung entire, yung buong mundo na apektuhan noon. Ganun, hindi naman sinasabing pero parang ganun yung dating. Yung ginawa ni Eva, nakasalanan ni Eva at Adan ay naapektuhan ang buong sansinukob o yung buong sanlibutan. At ang kasalanan ito ay kumakalat hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon. Ganun siya tinitingnan. So, tingnan natin the nature and transmission of original sin. So, the Belgian Confession states, we believe that by this disobedience of Adam, original sin has been spread through the whole human race. It's a corruption of all nature, an inherited depravity, which even infects small infants in their mother wombs, and the root which produce in man every sort of sin. So, this corruption is not merely external, but internal. It penetrates to the very heart of our being.
So it is not learned behavior, but inherited nature. So yun yung sinasabi dito ni Kim Riddleberger, na yung itong corruption na nagaganap sa itong original sin na ito ay hindi nagaganap sa panlabas nating ginagawa, kundi ito ay nangyayari doon mismo sa panloob nating kalalagayan, sa ating spiritual na buhay. So doon yun, nakaka-apektong mabuti. Sabi rito, it penetrates the very heart of our being. Ibig sabihin, kaya nga sinasabi nga, totally depraved tayo, totally wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating buhay. Kasi nga, yung talagang kasalanan, nandun sa atin, simula't simula pa, nung tayo ipinanganak. Sabi rito, yung kasalanan, hindi siya natututunan, kundi ito ay talagang nasa atin na mula noong tayo ipinanganak. Ganoon siya. No? So, Psalms chapter 51, verse 5 affirms, surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. So, ang ibig sabihin, ipinaglilihi pa lang tayo ng ating mga magulang, andoon na yung kasalanan. No? Hindi siya nangyayari na paglabas mo, saka ka palang magiging kasalanan, kundi ipinaglilihi ka pa lang ng nanay mo na andun na agad siya. The Apostle Paul likewise affirms in Romans chapter 5 verse 12, just as sin entered the world through one man, and death through sin, in this way, death came to all people because all sin. So take note po yung word na because all sin. Pag sinabi po yon, lahat, no? Walang magsasabi talaga na kami malinis yung angkan namin, malinis mula sa amin, walang mabubuting tao kami. So walang ganon, no? From Adam and to the whole generation of human race, no? Entire, lahat tayo po kabilang sa mga tinatawag na makasalanan. So ganun po naapektuhan tayo ng pagkakasala ni Adan at yung sa pagsuway niya sa Panginoon. We are sinners not because we imitate sinful action, but because we are born with sinful nature. Like a polluted spring, our corrupted nature constantly produces sinful thoughts, desires, and actions. From infants to adults, from private thoughts to public crimes, sin saturates the human experience. So, sinasabi po rito na ang ating buong buhay, no, sabi nga ni David, ibig sabihin, ipinaglilihi pa lang ako ng nanay ko, makasalanan ako. Then, kung ano man yung nangyayari sa akin sa araw-araw kong buhay ngayon, ito ay bunga. Sa lahat ng kasalanan ginagawa natin, ito ay bunga na tinatawag na original sin. So, ganun po tayo naapektuhan ito. Even how we thought, kung paano tayo nag-iisip, kung ano yung mga ninanasa natin sa buhay, kung paano tayo kumikilos, lahat yan ay nagbubunga sa atin. Lahat ng ginagawa natin ay hindi laging nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Kasi nga, dahil dyan sa original sin. Kaya hindi natin talaga pwedeng sundin ng ating kalooban palagi. Yung kalooban ng Diyos, yun ang pinakamaganda palagi. No? Kasi nga, yung kalooban natin, lagi tayong iniuudyok niyan o itinutulak niyan sa pagkakasala. Yung iniisip nating mabuting ginagawa natin, minsan nakala natin tama, pero in the end, sablay din pala. No? So, palaging ganon. Kasi nga, yung ating desires, ang ating pag-iisip, no, ang kaisipan natin ay depraved din. Ibig sabihin, naapektuhan din ng kasalanan. So, kaya nga wala tayong may pagmamalaki na kahit anong kabutihan sa ating mga gawa at sa ating mga sarili. So, Adam, as federal head, condemnation through representation. So, Adam was not
merely the biological ancestor of humanity, but also its federal head. So he stood as our representative in the covenant of works in the Garden of Eden. When Adam disobeyed God's command, he did so on behalf of us all. His sin was imputed to all humanity. So, ito yung tingnan natin sa Romans chapter 5, verse 18 to 19, sabi, consequently, just as one trespass resulted in condemnation for all people, so also one righteous act resulted in justification and life for all people. For just as through the disobedience of one man, the many were made sinners, so also through the disobedience of one man, the many will be made righteous. So because of Adam's rebellion, we are born guilty, enslaved to sin, and subject to death. We cannot attribute our fallenness to weakness or ignorance. So Adam was created in righteousness, holiness, and knowledge. His disobedience was willful rebellion. Therefore, we are born into condemnation. The seriousness of this cannot be overstated. We are guilty before we ever draw a breath. So, sinasabi dito na yung ginawa, yung kasalanan, itong original sin na ito, na bunga ng kasalanan ni Adan, ay talagang nagdulot sa atin ng kamatayan. No? So, mali, kaya sinasabi nila mali yung kaisipan na ang tao, sabagay, ito yung diniscuss din dito sa ating tinatalakay na. Si Pelagius kasi, isa sa mga philosophers during his time, no, sa medieval time, si Pelagius po ay mayroong kaisipan na ang tao, nung siya ay nasa sinapupunan at ipinanganak, siya ay very pure. Ibig sabihin, wala siyang anumang bahid ng kasalanan. Pero dito, pinabubulaanan ng banal na kasulatan na ang lahat ng tao dahil sa action o sa disobedience ni Adam, ay lahat nga ay naging makasalanan sa harap ng ating Panginoon. So, yung condemnation na to ay dahil sa pamamagitan ng representation or ibig sabihin sa pag-represent ni Adam sa ating lahat. So, walang tao sa mundong ito na mabubuhay na walang kasalanan, kundi lahat tayo magiging makasalanan. So, meron na buhay dito sa mundong ito na tao pero walang kasalanan. At yun na yung ating Panginoong Hesukristo. No po? So, the pervasiveness and the power of sin. So, how this original sin affects the humanity. So, sin is not a minor defect or an occasional mistake. It is a dominating force. In Ephesians chapter 2, verse 1 to 3 paints the bleak picture. Sabi po, as for you, you were dead in your transgressions and sin, in which you used to live when you followed the ways of this world. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. So, this is not hyperbole. Scripture teaches that we are spiritually dead, following the devil, enslaved to the flesh, and objects of God's just wrath. Objects of God's wrath. No? So this is the default state of every human being. Augustine rightly said, the only innocent feature in babies is the weakness of their frames. The mind of infants are far from innocent. So children are not born pure and only later corrupted by the world. Rather, they are born with corrupt hearts that will produce sinful action as soon as they are physically and mental able. So yung power of sin, nakita natin dito, nakita natin sa buhay natin ang kapangyarihan o yung sabihin
yung nagagawa ng kasalanan. Sabi rito, dahil tayo ay born of sin, ibig sabihin, tayo ay spiritually dead. Ito yung pinakamaganda maintindihan natin na kapag tayo spiritually dead, we are totally depraved. Sabihin, wala tayong kakayanan. Hindi natin kayang kilalanin ng Diyos, hindi natin kayang abutin o hindi natin hinahanap ang Diyos dahil nga tayo ay patay sa kasalanan. So, ang hirap nung kalalagay natin. So, liban na lang, sabi nga ni Jesus, ng ating Panginoong Jesucristo, unless you were born by the Spirit. Ibig sabihin, you were born again. Kung hindi tayo bubuhayin ng Panginoon, wala tayong kakayanan. Anong kalalagayan meron tayo? Tayo ay nasa ilalim lahat ng puot ng Diyos. So dahil dito sa kasalanan ito, dahil sa original sin na ito, lahat tayo ay namumuhay sa ilalim ng kasalanan. And then, sa tulong, sa biyaya ng Panginoon, no? So may makikita natin yun doon sa last part, kung paano tayo nagkaroon ng... pero ang sinasabi dito, every part of our being as man or human, no? Lahat ng bahagi natin, mentally, emotionally, physically, and intellectually, spiritually, so lahat ito ng aspeto natin, lahat yan ay walang, sa harap ng Diyos ay pawang basahan or they are talagang dead, walang silbi, walang halaga. Kasi nga ito ay punong-puno ng kasalanan. So, okay. So, the Belgian Confession directly challenges the Roman Catholic view that baptism removes the guilt and pollution of original sin. So, ang mga Roman Catholic kasi naniniwala sila na after they were baptized, sila ay malinis na. So, ito yung kanilang naniniwala ang mga Katoliko na sila kapag sila ay nabautismuhan, sila ay malinis na sa harap ng Panginoon. At ito ay pinabubulaanan ng banal na kasulatan siyempre, una. Ang banal na kasulatan nagpapabulaan dito. At ito ay binigyan din ng doktrina about the original sin. So original sin, sabi po sa ating Belgian Confession, is not abolished or wholly uprooted even by baptism, seeing that sin constantly boils forth as though from a contaminated spring. So baptism is not a magic rite. Hindi yung kapag tayo ay binautismohan ay malinis na talaga tayo. So baptism is a sign of seal of God's covenant grace, not a sacrament that removes our sin by its performance. So marami kasi hanggang ngayon naniniwala na kapag ikaw ay nabautismuhan, ikaw ay malinis na sa harap ng Panginoon. So, yun yung paniniwala until now. Kaya yung mga iba, for example, meron ako na-encounter niya na doon sa isang church, no? Na ayaw nilang ilabas yung bata as long as hindi ito nababautismuhan. Kasi naniniwala sila na dapat daw bautismuhan ng bata para maproteksyonan laban sa mga gawa ng masasamang elemento. So, yun yung paniniwala nila, no? So, pero ito'y walang epekto, no? Hindi ito epekto. Ito ay naniniwala ang mga Reformed Christian o ang mga Reformed na ito ay sign and seal of God's covenant of grace. So, ito yung baptism testifies, the guilt of original sin is not forgiven only through the blood of Jesus Christ, but baptism testifies to that promise, but it is the Spirit of God who applies redemption. Paul, even after his conversion and baptism, confesses in Romans chapter 7, verse 18 and 19, "For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out.
For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on doing. So, totoo naman ho, parang sa salitang gusto kong bumait, pero di ko magawa. Ano? So, kasi nga, andun yung nature natin andun yung nature na yun na kahit na anong gawin nating papapakabait, nananatili tayong ito yung nangyayari sa atin. Na ang ginagawa natin ay pawang karumihan sa harap ng ating Panginoon. We groan under the weight of remaining corruption, longing for the day when we are finally delivered. So, pinatutunayan sa atin ng doktrinang ito na ang nature talaga natin, no? Sometimes even what we desire. Akala natin pag sinabi, eto ang gagawin ko. And maraming nangyayari na sa church, ano po? Even sa church na ito ang gagawin ko para mapapurihan ko yung Diyos. Ito yung gagawin ko para malugod sa akin ng Diyos. And it came up na yung palang ginagawa mo, akala mo, nagbibigay ng kaluguran sa Diyos, pero ang totoo ay itinutulak ka sa, saan po? Sa pagkakasala. No? So, in the end, nauuwi sa pagkakasala yung mga desire natin. Kasi nga, hindi naman ito yung talagang pinakalayunin ng Panginoon sa buhay natin on how we glorify Him. So the Belgic Confession strongly denounces Pelagianism, stating, therefore, we reject the error of the Pelagian who say that the sin is nothing else than a matter of imitation. Pelagianism teaches that humans are born morally neutral and become sinners by imitation. So parang ang sinasabi ng mga Pelagians, na yun nga po, pinanganak ng pure ang tao, they are neutral, morally neutral, ibig sabihin, doon pa lang yung state na pipili pa lang sila ng mabuti at kung ano yung masama. Pero ang totoo, no? Nung ipinak na tayo ay ando na talaga yung nature na masama. No? Nandun na sa atin yung nature na yon. Yung born of sin talaga tayo. Nang talagang heart natin ay sinked na doon sa kasamaan o sa kasalanan. Ibig sabihin, kahit anong gawin natin, pagtuturo ng mabuti sa bata, gagawa ng masama. Kasi nga, ando na yung kanyang yung nature na yon. So, kaya hindi natin sila matuturuan talaga ando talaga ng mahihirapan tayo magturo sa kanila. Kasi nga yung nature na yon. No? So, sabi dito, this heresy contradicts scriptures in Romans chapter 3, verse 10. There is no one righteous, not even one. If people were born innocent, Christ's redemptive work would be unnecessary. But because we are born in sin, only Christ can save. So, Pelagianism remains popular in many modern religious movements. It appeals to human pride. It suggests that we can save ourselves if we try hard enough. But Scripture paints a different picture. We are helpless and in need of a Savior. So, sometimes ito yung nakakadeceive sa mga ibang church, no? Na tulungan mo yung sarili mo, kilalanin mo ang Panginoong Jesucristo, tanggapin mo siya as your Lord and Savior. Sa isang madaling sabi, parang pag pinakinggan natin, napakadaling gawin. May pinost yung isang kapatid ko na, believe God. I believe in God. Tapos yun, ang tanong, do you obey God? Madaling sabihin na naniniwala tayo sa Diyos. Pero yung sumunod sa Diyos, ginagawa ba siya? So yun yung parang sermon kanina ng ating pastor na naniniwala, faith. Kaya lang, yung obedience pa nandoon. So faith without works is dead pa rin. So, balik tayo sa topic na original sin, kahit na may faith tayo, there is a tendency pa rin na talagang
hindi natin sundin ang Panginoon because of this sinful nature that we had. So, the hope that found in Christ alone. Through Article 15 describes the bleakness of original sin. It does not leave us without a hope. The confession states, nevertheless, it is not imputed to God's children for their condemnation, but is forgiven by His grace and mercy. So, in Romans chapter 5, verse 15, proclaims, but the gifts is not like the trespass. For if the many died by the trespass of one man, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of one man, Jesus Christ, overflows to the many. So ako natutuwa ako minsan pag tinitingnan ko ngayon yung isang passages, kasi nga nagagamit na rin namin yung natututunan doon sa hermeneutics. So yung salitang one man, napakaraming beses din binanggit yung one man doon sa Romans chapter 5, and it talks about Jesus, the first Adam and the second Adam. And today, and nakikita natin, so yung pagkukumpara palagi sa dalawa. Kung tayo ay naging makasalanan sa pamamagitan ng unang Adan, si Adam mismo, ay gayon din naman tayo naligtas sa pamamagitan ng pangalawang Adan, which is ang ating Panginoon. Just as this Adam's disobedience through death, Christ's obedience brings life. No? So yung pagsunod ng ating Panginoong Jesucristo, His active and passive obedience nagdala sa atin sa buhay. No? So, His righteousness is imputed to us through faith. By grace, we are made alive, justified, and adopted as children of God. In Christ, the curse of Adam is reversed. So, syempre, hindi naman sa lahat. yun yung truth, yun yung sad truth. Na-reverse yung curse ni Adam, pero hindi sa lahat. Ang kagandahan lang, kung totoong may pananampalataya ka at nakikilala, we are a regenerated being, regenerated individual, then you experience the mercy and love of our Lord and Savior Jesus Christ. So yun. In Christ, we are made new. We are new creation. So, sinasabi sa atin ng Belgic Confession, Article 15, yung kung gaano kamapanganib o kung gaano naka-apekto sa atin yung tinatawag na original sin. Pero ipinakikita rin naman sa atin ng Article 15 kung gaano kalaki ang habag ng ating Panginoon sa kanyang mga anak. So dito na ipinakikita ng Article 15 sa atin. So, living in the light of our condition and redemption, what do we take away from all of this? Una, humility. We must admit our total dependence on God's grace. So we are not saved by our works, but by works of our Lord and Savior, Jesus Christ. We are not good people who occasionally do bad things. We are sinners in need of mercy. Next is, tinuturo sa atin tayo magpakababa at lagi nating hanapin yung kahabagan ng Panginoon sa ating buhay. Pangalawan is gratitude. Understanding our lost conditions magnifies our appreciation for salvation. What Adam's lost, Christ has regained. We have not earned our place in God's family. It was bought with Christ's blood. So kung yun, imagine mo, hindi natin pinaghirapan. Kaya nga sabi sa atin, yun sa Covenant of Grace, we are saved by works of Christ. No? Kung ano yung ginawa ng ating Panginoon, yun na nagdala sa atin sa kanyang habag at biyaya. Naging libre siya dahil
may nagbayad ang ating Panginoon. Kung walang nagbayad, ang kalalagayan natin ay kahabag-habag. No? Kahabag-habag yung kalalagayan natin kasi wala tayong makikitang pag-asa sa ilalim ng buhay na meron tayo sa unang Adan. So hope. Though we struggle with sin, we are no longer condemned. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. In Romans chapter 8, verse 1. One day, sin and death will be completely vanquished. Ibig sabihin, totoong ito'y mawawala na sa atin. Ang kasalanan at kamatayan ay mawawala sa atin sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So, in conclusion, yes, Adam's sin is sufficient to condemn the entire human race. But Jesus is sufficient to save. He is the second Adam who obeyed where the first failed. He bore the penalty of sin so that we might be declared righteous. So we do not despair. We do not soften the doctrine of original sin to suit modern taste. Instead, we embrace the full counsel of God, for only when we understand the depth of our sin, so we can fully rejoice in the grace of our Savior. So this is the truth, no? Kung hindi natin naiintindihan kung gaano kabigat ang kasalanang meron tayo, kung ano yung nature na meron tayo today, kung hindi natin naiintindihan yon, then hindi natin may enjoy yung salvation na ibinigay sa atin ng Panginoon. So, yun yung sinasabi sa atin ng article na ito, no po, na kung gaano katindi, kung gaano ka rumi yung kasalanan ito na meron tayo, hindi natin mauunawaan, hindi rin natin ma-appreciate ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. So we must humble and humiliate and thanks our God for what He had done to us. Mga kapatid, ito ay tunay na magbigay nawa sa atin ng patuloy na pagkaparangal, papuri at pagluwalhati sa ating Panginoong Jesucristo. Let's pray. Aming Diyos, salamat po sa inyo sapagkat tunay na ang pagmamahal mo ay walang hanggan, Panginoon. Salamat dahil sa harap mo kami ay hindi karapat-dapat, maruming basahan, Panginoon. Subalit, kung gaano man ka sama ang kalagayan namin bilang tao, ay nandoon naman, Panginoon, ang napakasaganang kabutihan mo para sa amin. Salamat, Panginoon, dahil inalis mo kami sa galit mo. Salamat, Panginoon, dahil pagdating ng araw ay mapapasa amin ang kaluwalhatian ipinagkaloob mo, Panginoon. Tulungan mo kami na maunawaan ang mga bagay na ito, na sa bawat sandali ng aming buhay na naalala namin kung gaano kami kasama, ay ganon din naman. Ay nandun, Panginoon, ang malaking habag na ibinibigay mo sa amin. Tunay, Panginoon, na ikaw ay luwalhatiin sa oras na ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Walang hanggang papuri, pagsamba, pasasalamat ang ibinabalik namin sa inyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless po sa bawat isa.